Nagbukas ang pelikula sa isang eksena ni Lena na nakaupo sa isang sterile room na napapalibutan ng mga lalaki at hazmat suit. Si Lena ang tanging nakaligtas sa isang ekspedisyon sa isang maanumalyang sona sa baybayin ng Estados Unidos. Ang mga lalaki ay nagtatanong sa kanya, ngunit si Lena ay halos hindi maalala ang mga kaganapan sa huling 4 na buwan. At walang alam sa nangyari sa grupo niya. Nagsimula ang kwento ni Lena nang magbigay siya ng lecture sa unibersidad tungkol sa paghahati ng mga selula ng kanser. Inaanyayahan siya ng kanyang kasamahan, si Dan, sa kanyang barbecue pagkatapos ng klase. Ngunit mas gusto ni Lena ang kanyang reclusive lifestyle at nagpa siya na manatili sa bahay. 1 taon nang nawawala ang asawa ni Lena na si Kane, isang sundalo ng US Special Forces. Naduraj ang puso ni Lena at hindi makawala sa mga alaala ng kanilang masayang buhay na magkasama. Sa pagsisikap na abalahin ang sarili, nagpasya siyang ipinta ang mga dingding ng kanilang kwarto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Kane sa pintuan ng silid, at hindi makapaniwala si Lena sa kanyang mga mata. Sumugod siya sa kanyang mga bisig, nalulula sa tuwa. Pagkatapos ng emosyonal na muling pagkikita ni Kane, sinubukan ni Lena na alisan ng takip ang nangyari sa kanya. Siya ay naniniwala na ang kanyang asawa ay hindi nabuhay, dahil ang kanyang squad ay naiulat na nawawala. Gayunpaman, hindi maalala ni Kane ang nakaraang taon, kung nasaan siya, kung ano ang kanyang misyon, at kung paano siya umuwi. Ang kanyang pag-uugali ay lubhang kakaiba at nakakabagabag kay Lena. Si Kane ay nagsimulang masama ang pakiramdam, na may pulang likido na nagmumula sa kanyang bibig. Tumawag si Lena ng ambulansya, ngunit lumalala ang kanyang kondisyon habang nasa biyahe. Biglang naharang ang ambulansya ng mga armadong individual na nagdala sa kanila sa isang lihim na pasilidad. Nagising si Lena na naka-orange na robe sa isang semi-transparent na kwarto, nang hina ang pakiramdam. Si Dr. Ventres, isang psychologist, ay pumasok sa silid at nagpapahiwatig na alam niya ang lahat tungkol kay Lena. Sinusubukan niyang alamin kung ano ang sinabi ni Kane sa kanyang asawa tungkol sa kanyang misyon. Ngunit walang alam si Lena at humihingi ng mga sagot tungkol sa kanyang asawa at sa kanilang lokasyon. Inihayag ni Dr. Ventres na ang lahat ng mga panloob na organo ni Kane ay nabigo. Naghinala si Lena na nalantad siya sa radiation o isang virus at nag-aalok sa kanya ng tulong bilang isang biologist. Inilabas ni Dr. Ventres si Lena sa silid at ipinakita sa kanya ang nakakatakot na sikreto ng pasilidad. 3 taon na ang nakalilipas, isang meteorite ang tumama sa isang parola sa Blackwater National Park, na nag-trigger ng isang misteryosong kababalaghan na parang bahaghari na nagsimulang kumalat. Sa kabila ng pagpapadala ng ilang reconnaissance group na binubuo ng mga tao, kagamitan, at mga hayop sa maanumalyang sona, walang bumalik. Ang kababalaghan ay patuloy na lumalawak at kung hindi matukoy, maaari itong kumalat sa buong lungsod at kontinente sa loob ng ilang buwan. Si Kane ang tanging nakaligtas sa isang ekspedisyon sa GLOW, ngunit isa na siyang intensive care at kailangang magpasya ang mga doktor kung ano ang gagawin kay Lena. Katatapos lang ng mahabang paghihiwalay ni Lena at determinado siyang manatili sa isang tabi kahit na ano. Pagkatapos makipag-usap sa psychologist, naalala niya ang araw na sinabi ni Kane sa kanya ang tungkol sa kanyang lihim na misyon, na nag-iwan sa kanya ng masamang pakiramdam. Sa panahon ng hapunan, tinawag si Lena sa mesa ng antropologo na si Anya. Nalaman niya na isang bagong ekspedisyon ang inihahanda sa maanumalyang sona. At makakasama ni Anya sina Dr. Ventres, physicist Josie, at geodesist Cass. O mga kababaihan, mga siyentipiko, ang mga nakaraang koponan ay halos militar kaya oo. Nang maglaon, inamin ni Dr. Ventres, ang pinuno ng grupo, na masakit siyang makita. Ang mga taong pipiliin niya para sa misyon ay mawawala ng tuluyan. Kinabukasan, ang 5 armadong babae, nagpipigil ng hininga. Tumawid sa hangganan ng maanumalyang zone. Makalipas ang ilang oras, nagising sila sa isang campsite sa gitna ng kagubatan at napagtanto na hindi nila naaalala ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw. Gayunpaman, sa paghusga sa mga supply ng pagkain at kagamitan, sinadya nilang pumasok sa gubat, kumain, at nagpahinga. Napansin ni Josie na walang paraan ng komunikasyon o compass sa zone, kahit na lahat ng electronics ay gumagana ng maayos. Iminumungkahi ni Cass na ang grupo ay magtungo sa timog.
upang maabot ang karagatan at pumunta sa Parola, ang pinagmulan ng kinang. Sa tabing ilog, nakakita sila ng ilang bangka at isang abandonadong bahay na natatakpan ng iba't ibang bahagi. Magagandang bulaklak. Nagulat si Lena nang malaman na lahat sila ay kabilang sa parehong uri ng halaman. Biglang may humawak kay Josie at kinaladkad papasok sa bahay na puno ng tubig. Ang ilog, nagmamadaling tulungan siya ng kanyang mga kasama at hilahin siya pabalik sa dalampasigan. Nakakatakot silang nanunood. Isang malaking buwaya ang lumabas sa bahay at tumungo sa kanila. Ang mga natatakot na batang babae ay sinusubukang itago. Hindi alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, si Lena ay determinadong nagpaputok ng isang buong magazine ng mga bala. Sa halimaw, at kalaunan ay bumagsak itong walang buhay. Pagbukas ng bibig ng alligator, natuklasan ng batang babae na ito ay isang mutant na may ilang hanay ng mga ngipin. Pagkatapos tumawid sa ilog, natuklasan ni Lena na ang kanyang mga kasamahan ay nagboluntaryong lahat para sa misyon pagkatapos maranasan mga personal na trahedya. Habang nakikipagsapalaran pa sila sa kumikinang, ang grupo ay nakatagpo ng isang inabandunang base militar na lubhang na-mutate. Ang grupo, na lahat ay dumanas ng mga personal na trahedya, ay tumawid sa ilog at umabot sa isang gabi sa cafeteria. Sa loob, nakita nila ang mga pag-record na iniwan ng nakaraang ekspedisyon, kung saan nakilahok si Cain. Sa mesa, nakakita sila ng memory card at nagpas siyang panoorin ito. Sa recording, lumilitaw si Cain na may galit na tingin at binubuksan ng luha ang tiyan ng isa pang sundalo. Inilalantad kung ano ang tila malalaking uod na kumikiliti sa loob. Ang koponan ay natakot sa kanilang nakita. Ngunit inaangkin ng antropologo na si Anya na hindi ito mga uod, kundi isang optical illusion. Nagpasya si Lena na galugarin ang base at natuklasan ang katawan ng parehong sundalo na may takip ang tiyan. Sa isang banig ng lichen, kumuha siya ng mga sample para sa pananaliksik. Nang gabing yun, nanaginip si Lena tungkol sa pag-alis ni Cain. Sa isang misyon, hindi makatulog, sinuri niya ang sample sa ilalim ng mikroskopyo at napansin niya yun. Nahahati sa dalawang ganap na magkaibang hitsura na mga cell. Nagpalit ng shift si Lena kay Dr. Ventress at tinanong siya kung bakit pumayag ang kanyang asawa na pumunta sa isang misyon kung saan imposibleng makabalik ng buhay. Ipinaliwanag ng psychologist na ang bawat tao ay may salpok patungo sa pagsira sa sarili. At si Cain ay pumayag na lamang, sa kabila ng pagkakaroon ng magandang buhay at masayang pagsasama. Sa opinyon ni Ventress, ito ay bumalik sa biology, dahil ang bawat cell ay nakaprogram para sa pagsira sa sarili. Biglang, may narinig silang ingay na nagmumula sa cafeteria. Ang isang mutant bear ay umaatake sa base, kumukuha Cass at kinaladkad siya. Hinabol siya ng grupo, ngunit ang pag-iyak ni Cass ay nawala sa dilim. Kinabukasan, tumaas ang tensyon sa loob ng koponan. Ipinahayag ni Anya at Josie ang kanilang takot. Himukin si Ventress na tapusin ang misyon at bumalik. Gayunpaman, nananatiling determinado si Ventress na maabot ang Parola at alisan ng takip ang misteryo ng kinang. Nagawa ni Lena na kumbinsihin ang kanyang nag-aatubili mga kasamahan sa koponan upang magpatuloy patungo sa baybayin, dahil ito ay maglalapit sa kanila sa perimeter at mapadali ang kanilang pagtakas mula sa maanumalyang zona. Kaya't ang koponan ay bumalik sa kagubatan at nakahanap ng mga bahagi ng katawan ni Cass. Umaasa si Lena na buhay pa ang kanyang kapareha at pumunta sa isang reconnaissance mission upang mahanap siya. Sa gitna ng mga puno, napansin niya ang isang USA na may eksaktong kopya na tumatakbo sa tabi nito. Ngunit may rainbow shimmer. Pagpunta sa kagubatan, natuklasan niya ang katawan ni Cass. Umaga natapos ang mga kaibigan niya. Bumalik si Lena sa grupo at naghatid ng masamang balita. Ang koponan ay gumagalaw patungo sa nayon, kung saan ang mga halaman ay may mga anyong tulad ng tao. Sa pagtingin dito, iminumungkahi ni Josie na ang shimmer ay isang prisma. Ito ay nagre-refract ng liwanag at mga radio wave na naghahalo ng mga signal. Sa parehong paraan, pinaghahalo nito ang iba't ibang DNA na lumilikha ng mga hybrid ng dalawa o higit pang mga species. Napagtanto nila na ang kanilang mga katawan ay malamang na sumailalim din sa mga pagbabago. Ang grupo ay humihinto para sa gabi sa isa sa mga abandonadong bahay. Napansin ni Anya na kusang gumagalaw ang mga linya sa kanyang mga palad na lalong ikinatakot niya.
Hindi na makatulog muli si Lena at nagpasya na suriin ang kanyang pulang likido sa ilalim ng mikroskopyo. Natakot siya nang makitang nahahati din ang kanyang sample sa dalawang magkaibang mga cell. May mga flashbacks siya. Lumalabas na habang ang kanyang asawa ay wala sa misyon. Niloko siya ng kanyang kasamahan, si Professor Dan, bago umalis sa ekspedisyon. Kahit papaano ay nalaman ni Kane ang tungkol sa pakikiapid na relasyon sa kanyang asawa. Mula noon, siya ay pinahihirapan ng pagkakasala. Nagising si Lena sa kalagitnaan ng gabi upang makita si Anya na nakatutok ang baril sa kanyang mukha. Ang antropologo, natupok ng galit, dinisarmahan at tinatalian ang lahat ng miyembro ng pangkat. Nagtanggal siya ng locket sa leeg ni Lena, nakita ang larawan ni Kane sa loob. At inaakusahan siyang nagsisinungaling. Naaalala ni Lena na siya lamang ang mga. Nagbanta siyang aalisin sila nang biglang marinig nila ang sigaw ni Cass na humihingi ng tulong mula sa bahay. Nagmamadaling pumasok si Anya sa hallway ngunit nalaman niyang isa itong mutant bear na ginagaya ang boses ng kanilang partner. Binaril ng antropologo ang hayop. Ngunit inaatake siya nito, na brutal na pinunit ang kanyang katawan. Ibinaling ng oso ang atensyon kay Lena, ngunit nagawa ni Josie na makawala sa kanyang mga pagpigil at bumaril sa mutant. Nang maglaon, nagpa siya si Dr. Ventress na humiwalay sa grupo upang marating ang parola. Mas mabilis. Sa umaga, pinag-usapan nina Josie at Lena kung ano ang nangyayari sa kinang. Inamin ng biologist na nakakita siya ng mga dayuhang selula sa kanyang daluyan ng dugo, at ang kapalarang ito ay naghihintay sa kanilang lahat. Ngayon lang napagtanto ni Josie ang halaga ng kanyang buhay at hindi nais na maging bahagi ng isang bagong mutant pagkatapos nito. Nawala siya sa mga palumpong ng bulaklak at kalaunan ay nagiging isang floral figure. Hindi mapigilan ni Lena ang kanyang emosyon at napaiyak. Gayunpaman, alam niyang kailangan niya magpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa parola. Sa wakas, narating niya ang baybayin ng karagatan at dumarami sa pamilyar na amoy ng asin na nagpapaalala sa kanyang dating mapayapang buhay. Iniwan niya ang kanyang backpack sa mabuhanging dalampasigan at tumuloy patungo sa gitna ng shimmer. Ang baybayin ay tinutubuan na ngayon ng mga malakristal na puno at buto ng tao, ebidensya ng nakaraan. Mga ekspedisyon. Habang papalapit siya sa parola, huminto si Lena sa pagkamangha, nakatingin sa maliwanag. Sinag ng liwanag na nagniningning mula sa itaas. Sa loob, natuklasan niya ang isang pabilog na butas sa lupa at ang sunog na labi ng isang katawan sa tabi ng dingding. Sa gitna ng silid, nakakita siya ng tripod na may video camera na nag-record ng mga huling sandali ng buhay ng taong ito. Habang pinapanood ni Lena ang recording, natatakot siyang napagtanto na dumating ang lalaki sa lupa bilang kanyang asawa. Maluhaluhang paliwanag niya na hindi na siya nakakaramdam ng tao at naniniwalang siya ay nagiging mutant. Nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapasabog ng granada, ngunit bago gawin yon, hiniling niya sa operator na hanapin si Lena kung sakaling makuha niya. Sa labas ng kinang, isang pagsabog ang nangyari, at nagsimulang magsunog si Cain. Ang pigira ng isang lalaki na kumukuha ng pelikula. Lumilitaw sa camera, at napagtanto ni Lena na may pagkabigla na ito ay eksaktong kopya ni Cain. Nakakaramdam ng pagkatulala. Pinatay ni Lena ang recording at napagtanto na nakauwi na ang doppelganger ng kanyang asawa. Mula sa isang lagusan, na nilikha ng nahulog na meteorite, nanggaling ang boses ni Dr. Ventress, at nagpasya si Lena na sundan siya. Sa isang sandali, ang mukha ni Ventress ay naging madilim at walang tampok. At hindi magkatugma ang pagsasalita niya. Tinawag siya ni Lena, at nahulog siya sa lupa. Kinuha muli ang kanyang orihinal na anyo. Inihayag ni Ventress na may nag-ugat na ngayon sa loob ni Lena, isang bagay na ganap na hindi tao. Plano nitong magpatuloy sa paglaki, paghiwa-hiwalayan ng mga katawan at isipan. Biglang naglabas ng piercing si Ventress, sumigaw, at isang maliwanag na sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang bibig. Ang buong katawan niya ay nag-iisa. Ang daloy ng liwanag ay nawasak sa kumikinang na mga particle na pumupuno sa espasyo sa kanilang paligid. Bumubuo ng isang fractal. Lumapit si Lena sa kamanghamanghang kababalaghan, at sinisipsip ng fractal ang pulang likido mula sa kanyang mukha. Susunod, nasaksihan ni Lena ang isang mas kahanga-hangang kaganapan habang nahati ang kanyang DNA.
Maraming mga pares, na bumubuo ng isang walang mukha na humanoid na may isang rainbow shimmer. Sa takot, sinubukan ni Lena. Barilin ito, ngunit hindi gumanti ang nilalang. Tumakas mula dito sa pamamagitan ng lagusan. Gayunpaman, kapag naabot niya ang labas, napagtanto niya na ang dayuhan. Naghihintay na sa kanya ang nilalang at nagsimulang gayahin ang lahat ng galaw niya. Hinampas ni Lena ang nilalang gamit ang tripod, at tumama ito sa kanyang likod ng pantay na puwersa. Katok sa kanyang nawala ng malay. Kapag nagising siya, sinubukan niyang takasan ang parola, ngunit ang nilalang. Idiniin siya sa pinto, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Si Lena ay nagpupumilit na makalaya. Ngunit lalo lang dinidiin ng nilalang kaya nawala na naman siya ng malay. Ginagaya ng humanoid ang lahat. Sa mga galaw ni Lena tiyak. Nang magkamalay si Lena, napagtanto niya na kailangan niya daijin ang nilalang. Mabagal siyang gumalaw at nakahanap ng phosphorus grenade sa mga gamit ni Cain. Nililin lang ni Lena ang nilalang na kunin ang granada sa kamay nito. At nang magkadikit ang kanilang mga palad, ang mutant ay kumukuha ng ganap na hitsura ni Lena. Inilabas ng babae ang pin at tumakbo palayo. Mabilis habang nagliliyab ang kanyang kopya. Matapos matuno sa apoy ang kopya ni Lena, hinawakan nito ang kay Cain. Nananatili bago kumalat ang apoy sa buong parola, na sinusunog ang lahat ng mga dayuhang anyo ng buhay. Pinagmamasdan ni Lena ang pulang kinang at lahat ng mga mutated na nilalang at halaman ay nawawala ang mga itlog nito. Dito nagtatapos ang mga alaala niya sa ekspedisyon. Sa kasalukuyan, ang mga siyentipiko ay nagtatanong kay Lena. Maunawaan ang layunin ng dayuhan na nilalang. Naniniwala si Lena na ang intensyon ng bisita ay hindi upang sirain ang Earth, ngunit upang baguhin ito at lumikha ng isang bagong anyo ng buhay. Iniulat ng siyentipiko na bagong ekspedisyon ay ipinadala sa parola, at lahat ng katibayan ng presensya ng dayuhan na nilalang. Dinalaw ni Lena si Cain sa isolation ward at tinanong kung siya nga ba doppelganger ng asawa niya. Siya ay tumugon na ito ay malamang na ang kaso at nagtanong sa kanya ng parehong tanong. Ikaw ba si Lena? Ang sagot ay umiwas sa dalaga. Habang magkayakap sina Lena at Cain,